grace ay sobra ng dahil nga paparating na ang Diyos. Pero ang sabi naman dun sa Psalm at sa kanyang mga salita, ang pag-ibig ng Diyos ay di nagbabago at pangwalang hanggan. So, dahil po dyan, welcome ko po yung sunod na magtataas ng pangalan ng Panginoon. Amen! O yan si Kuya Noel, palakpakan po sa Lord. Medyo nagkakahiyaan kaya. Good morning po, Pastor. Kita ko uli. Belated Happy Teacher's Day po doon sa ating mga teacher dito. Yung mga naka-receive ng chocolate, baka naman. Talagang, totoo ako kasi ng mga nakaraan, lalo ng celebration ng Teacher's Day kasi si Mrs. Baka teacher. Nangalat na naman ang teacher sa diet kasi may program. Saludo ako sa mga ating mga guro. Hindi lang sa sa educational system, kahit yung mga nagtuturo din dito sa ating simbahan. Kasama po kayo doon sa celebration na yon. Pinapasalamat ko rin sa Lord kasi punta kami ni Mrs. nung nakaraan sa medyo liblib na lugar. Although sa siya, church siya, outreach siya ng CNCC, in dating na ni Mrs. Nagamit po ako doon kasi may mga kabataan po nag-response doon na magturo. Pag nagagamit ka kasi ng Lord, di ba? Yung nasa loob may nailalabas mo. Napakaganda. Kaya po, salamat sa Diyos kasi kahit pa paano, hindi kasi talaga ako sanay ng yung simba uwi. Di ba, Pastor? Alam niyo yun, masimba, mauwi, masimba, mauwi. Masanay ako. Actually, si Mrs. din na talagang nagagamit. Member naman ako ng music ministry dito, kaya lang hindi rin makatayo. Gawa ng conflict sa schedule yung yung oras ng practice. Mga gabi na, mga nocturnal yata ang music minister kasi tuwing gabi kasi nagpa-practice. Ang problema, ang trabaho ko po ay panggabi. Kaya, ganun pa man, nagagamit naman tayo ng Diyos sa iba't ibang pamaraan, kahit iba't ibang lugar, basta nasa kingdom ng Lord. Ganun pa rin man, sabi ko nga, lagi ako baka kahit gusto ko rin makapag-minister dito uli, talagang direktan, pero sabi ko nga, pag may mga willing talaga sa inyo magpaturo, bibigyan ko po kayo ng panahon. Kasi yung mga actually, nasabi ko na sa mga music minister ito nung nakaraan Ako, Kuya Noel, mapaturo. Sabi ko, mag-schedule kayo. Nga. Wala pa rin, masyadong busy. Kaya, doon po, kahit lalo na doon sa mga, gusto ko talaga mag-raise ng mga bagong breed ng mga worship team, manunugtog. Kasi tandaan ninyo, worship team, hindi lahat ng oras tayo ang nakatayo dyan. Intentionally or unintentionally, darating ang araw, may papalit tayo sa atin dyan. Kaya, sana, kung may mapalit man sana sa atin dito, kasamahan na rin natin dito. Mahirap yung bago galing pa sa ibang lugar. Kaya, ini-encourage ko rin ang, katuwa man ng tamborin. May mga baguhan na rin. Mga musician, paggamit po tayo lalo sa Panginoon. Yun lang po at palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Salamat, Kuya Noel, at marami nang naglalabasan na mga ang Diyos. Dinala dito at dadalahin pa ng mga tatayo sa sa unahang ito. So, at this moment, tinatawagan ko po si Ate Mars para ipakilala ang ating panauhin sa umagang ito. Nagulat siya. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ni Ate Marian. Pareho kami maganda nung Teacher's Day. Hindi ko. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang hirap po magpakilala ng hindi mo kakilala. Nagulat ako kay Ate Lorna. Actually, nakilala ko po si Pastor noon lang pong may lamay kila
nanay, ay yung nung patay po si Nanay Lina. Napapatawa po talaga ako. Hindi ko nga po alam ang full name ni Pastor at nalimutan ko nang nagbasa ako sa GC. Pero kaya po, matagal ako bago nakatayo at tinatanong ko pa si Rods. Anyway, isa po siyang manggagawa ng Panginoon. Sure ako dito. Sure po ako dyan. Siya po ay, naniniwala ako na ang ating speaker ngayon ay lahat tayo ay may encourage sa ibinigay ng Lord na mensahe sa Kanya. So salamat sa Panginoon at meron po tayong panibagong mensahero ng Panginoon na magdadala sa atin ng kanyang mensahe sa umagang ito. Nawa po ay pagpunta dito ni Pastor ay ipakilala niya na lang din po ang kanyang sarili. Hindi ko nga po hindi, kanina nga po nag-iisip na ako, sabi ko mahingi ako ng ano at baka nga ako ang tawagin. Hindi nga po ako nagkamali. So, Pastor, pasensya na po kayo at hindi ko po talaga kayo maipakilala gawa ng pangalawang beses ko pa lang po kayo ngayon nakikita. so, salamat sa Panginoon at nandito po siya, nakasama po natin. So, yun lang po ang aking masasabi at salamat po. Okay po. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kamusta na po tayo? Atin na po bang nakamayan at nabati ang ating pong mga katabi? Yan. So nakaka-bless pang church po na ito dahil gulatan pala. Gulatan po pala dito sa church po ninyo. Ano po. So dapat pa laging handa. Ano? Yan. So purihin po ang Panginoon at yun po ay isang pribilehiyo na gamitin po ng Lord upang makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Ano po? At good morning din po sa ating pong magagawa po dito, si Jack Bicky at si Pastor, na di ko po alam kung naka-Facebook Live po ba tayo. Nanonood po siya, kaway-kaway Pastor. Yan. Good morning po. At yun po, ako po ay alam ko po na hindi na po ako kinakailangan pang magpakilala ng masyado. Ano po kasi alam ko naman po na kilala na po ako sa mukha ng mga kabataan po. Ano. Pero sa church po namin, sa Binsons, mas kilala po ako sa tawag po na Kuya Jo. Ano po? Kuya Jo. Yan. Nakakilala po ako sa Panginoon 2015. Meron lamang pong hindi siya actually nag-share sa akin po eh. Nung po kasing time na yon, ako po ay nasa malaking simbahan, sa simbahan po namin pong kinagisngan. At naging sakristan po ako doon for almost 5 years. Tapos nung pong college na po ako, nag-lector po ako sa church, sa simbahan po namin. And then meron po akong dating kaibigan, dating kasamahan sa sakristan na hindi ko po alam na born again na pala. Ayan. Short na lang po ito, testimony lang para meron lang po kayo background sa akin. Ano po. Nung pong gabi na yon, nagulat po ako sa kanya kasi sabi niya ay, nalaman ko po sa kanya, base po sa kwento niya, na hindi na pala siya Katoliko, kundi siya pala ay born again na. So, marami na po kasi akong naririnig na mga nagiging born again. Kaya sabi ko sa kanya, bakit ka naman nagpalit ng relihiyon? Yun po ang tanong ko sa kanya. Yung pong sagot niya, hindi ko makakalimutan. Sabi po niya sa akin, hindi ako nagpalit ng relihiyon, ang meron ako ay relasyon sa Panginoon. Yung pong word na relasyon sa Panginoon, yun po yung parang, alam mong para siyang simpleng salita pero napakalaki para sa akin. Hindi po nawala sa isipan ko, sa puso ko, natanim siya. Hanggang pag-uwi ko ng bahay, hindi po nawala sa isipan ko yung relasyon sa Panginoon. Pinagbulay-bulayan ko yung sarili ko. Sabi ko, matagal na ako sa simbahan na malaki pero wala pa pala akong relasyon sa Panginoon. Kaya pala gusto ko magbago pero di ko magawa. Ang meron lang pala ako ay relihiyon. Wala pala akong relasyon sa Panginoon. At yun po, biyaya po ng Panginoon ay, kaya po ako andito po ngayon. Ano po, at hindi ko rin po alam na ako po ay tatawagin ng Panginoon. Hindi ko lang po makakalimutan nung pong first time ko po sa Binsons, sa IRM Binsons, ay nung pong nakaupo po ako sa parting diyan, tapos parang may gustong dalahin ako sa unahan na magsalita din. Hindi ko po alam kung anong, pero yun pala ay doon nagpapasimulang kumilos ang Diyos sa buhay ko. Nung pong ibinigay ko ang buhay ko sa Panginoon. Amen. So muli po ay isang mapagpalang umaga sa bawat isa at happy Thursday po sa lahat ng mga teacher dito. Ano po?
Alam ko po marami pong teacher po dito. Ano po? Meron po tayong dakilang guro sa langit, ang Panginoong Jesus. Amen. So ngayon po, handa na po ba tayong makinig po ng mensahe ng Panginoon? Yan po. Ang pamagat po ng ating pag-aaral po ngayon ay ito po. Sana po abot. Pag di po abot, ayan po. Kita po natin ano po. A journey of transformation, the power of God's call. A journey of transformation, the power of God's call. Sino po sa atin dito ang madalas po o mahilig pong lumabas ng bahay o umalis ng bahay para mag-travel, para magmotor, mag-long ride, or something na parang adventurous? Ano po, alam ko po karamihan sa mga ganun, mga extrovert. Ano po, yung hindi nananatili sa bahay. Ano po, kabalik naman po ng mga introvert. Ang mga introvert naman ay nasa bahay lang. Ano, for the whole day, nasa bahay lang sila. Ano po. So, a journey of transformation, the power of God's call. Isang paglalakbay ng pagbabago, ang kapangyarihan ng tawag ng Diyos. Pag po sinabi pong transformation, alam po natin, at pag ating pong tinignan sa dictionary, ang transformation ay, sabi doon ay dramatic change in form or appearance. Ano po, dramatic change in form or appearance. Bakit po dramatic? Kasi po alam po natin ang transformation ay hindi po yan instant, ano po, na bago na agad. Ano, kundi meron po yung proseso. Ano po, meron po yung level ng pagbabago. Ano po. So yan po ang atin pong pag-aaralan po ngayon. Alam ko po, ang buhay po ng bawat tao po sa mundo ay tulad po ng isang paglalakbay. Ano po, ang buhay ng bawat tao po sa mundo ay tulad ng isang paglalakbay. Along the way, habang tayo po ay naglalakbay sa mundong ito, meron tayong iba't ibang tao na makikilala. Tama? Meron tayong mga tao na magtuturo sa atin, magpapaliwanag sa atin ng mga bagay-bagay. Ano po? Merong tao na gagamitin ng Panginoon para tayo po ay makakilala sa Kanya. Ano po? Mabago yung ating buhay. At naniniwala po ako, lahat po tayo ay hindi nataon lamang na nandito ngayon, kundi plano ng Panginoon na dalahin tayo lahat dito. Ano po? Upang patuloy na makilala ang Panginoon. Amen? So sa atin pong pag-aaral po ngayon, atin pong pag-aaral ngayon ay patuloy po natin titingnan ang Diyos sa buhay ni Pablo at kung paano siya na-transform. Ito pong passage po na ito, very familiar po sa atin. Ano po, from persecutor, si Pablo, kailangan nga po ay naging preacher. Ano po, mula po sa dating Saul, ay naging Pablo or Paul. Ano po, ang isa sa mga naging alagad po ng Panginoong Hesus. Ang ating pong teksto na pag-aaralan po ay nakasulat po sa Book of Acts, chapter 9, verses 1 to 19. Maaari po tayong tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Ano man po yung ating translation, ating mga Biblia, pwede niyo po ako sabayan, sa pagbabasa. At meron na rin po ako nilagay po sa screen na ating pong babasahin para uniform, para isa lang po yung natin, translation. Ang ating pong babasahin ay verses 3 at 6 ay po dito. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at doon sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang mga salita. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, marami po salamat sa umaga pong ito. Isang pribilehiyo po ang muli po na magkatipon sa lugar po na ito upang muli na makinig at mag-aral, Panginoon, po mga salita. Lord, kilala mo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Wala po kaming itatago, Panginoon, sa iyo. Hayag sa iyo, Lord God, ang lahat ng bagay. Kaya, Panginoon, sa mga oras po na ito, kung meron po kayong nakikita na anumang kasalanan, Panginoon, na aming iniingatan, aming pong inihiyong tawad, Panginoon, sa iyo. At aming pong inaangkin ang ipong pagpatawad, Panginoon. Hindi po kami karapat-dapat, pero salamat po dahil sa Panginoong Hesus, nang minsan siya'y nag-ali ng buhay upang kami ay maging malinis sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa walang hanggang pagmamahal at pagpapatawad ng Panginoon sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa umaga pong ito. Magsalita po kayo, nakikinig po kami ng iyong mga anak sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mali na po tayong umupo.
ang atin pong sermon proposition ay every Christian is called by God to transform their life's purpose according to His will. Bawat isang Kristiyano po sa atin ay tinawag ng Diyos para itama ang ating layunin sa buhay. Naniniwala po ako lahat po tayo merong purpose. Meron tayong layunin sa buhay. Meron tayong goal. Meron tayong minimithi. Meron tayong pinapangarap na gusto marating. Tama po ba? Amen po ba? Kanya lang, ang problema po ay hindi tama o hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya po sa ating pag-aaral po ngayon, atin po sasagutin ang tanong na paano itinatama ng Diyos o binabago ng Diyos o tinatransform ng Diyos ang buhay ng bawat isang Kristiyano. Tingnan po natin sa buhay po ni Pablo. Sino ba si Pablo bago niya makilala ang Panginoong Hesus? Atin pong tingnan ang buhay ni Pablo bago at pagkatapos po niyang makilala ang Panginoong Hesus. At tayo po bilang mga Kristiyano po sa panahong kasalukuyan ay atin pong tingnan kung nasaang level na ba tayo ng transformation. Kung nasaang level na ba tayo o kalalagayan tayo ng ating pong pananampalataya. Yung ating pagkakilala sa Panginoon. Sino si Pablo bago niya makilala ang Panginoong Hesus? Number 1 po. Maaari po bang pakibasa na sabay-sabay? Ready, begin. Yan. Sa Tagalog po ay si Saul bilang kaaway ng Diyos. Saul as enemy of God. Okay po. Lahat ng tao ay kaaway ng Diyos. Lahat ng tao ay kaaway ng Diyos. Okay po. Kailan po ito nangyari? At kailan po ito nagsimula? Alam po natin, from eternity past, nung ang Diyos ay lumikha, sa Genesis, sa Book of Genesis, inilagay niya si Adan at si Eva sa halaman ng Eden. Tama po. At merong utos kay Adan. Ano po yung utos doon? Alam natin yon. Maaari mong kainin sa Genesis chapter 2 verses 16 to 17. Sabi ng Diyos, maaari mong kainin ang lahat ng prutas o halaman, bunga ng punong kahoy dun sa halamanan. Maliban saan? Sa isang bunga. Ano nga po yung bunga? Alam na po natin yon. Mahaba po yung pangalan ng bunga na yon. Bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman patungkol sa mabuti at masama. Ngayon po, in short po ay kinain ni Eva, yung bunga na pinagbabawal ng Diyos. Tinukso po siya ni Satanas, na nag-anyong ahas. At in short po, nung kinain po ni Eva saka ni Adan, ano po nangyari sa kanila? Namatay po ba sila? Eh di po, nagkaanak pa nga sila. Ang kanilang po is, namatay sila spiritual. Kasi pinalayas po sila ng Diyos sa kanyang presensya. Pinalayas po ng Diyos si Adan saka si Eva saan? Doon sa halamanan ng Eden. At simula po noon, ang tao po ay namuhay bilang isang makasalanan. Tama po? Ano po nangyari doon? Siniping ni Adan si Eva at sila ay nagkaanak. Tama? Nagkaanak ng dalawa. Yung isa ay pastol, yung isa ay magsasaka. Pinatay ni Cain si Abel. At nagkaanak ulit ng panibago. At in short po, nagkaanak ng nagkaanak. So lahat po ng tao ay nagmula kay Eva sa kay Adan. Tayo po lahat ay nagmula kay Adan sa kay Eva. Alam po natin ang kwento na to, pero kailangan po nating i-refresh ang ating mga sarili. At simula po noon, ang pinaka-bottom line po doon is lahat ng tao ay nagmula kina Eva at Adan. At lahat ng tao ay may kaugnayan sa unang Adan. At naging makasalanan. At ito pong katotohanan. Makinig po tayo. Lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Maaring sa church po natin, maaring lahat tayo ay andito ngayon, pero hindi pa lahat ay anak ng Diyos. Paano po ba nangyari yan? Mamaya po badaanan po natin yan. So sa makatuwid po, lahat ng taong ipinanganak at ipapanganak pa, simula sa pagkabata at simula sa mga bibing isisilang, ay may minanang kasalanan. Kaya nga po sa church po natin, di ba po, meron tayo dito pong natawag po na child education. Sa mga sa mga anak natin, sa mga bagong silang na bata, meron tayong child education. Ano po ang purpose? Para ihandog ang bata sa Diyos. Kasi nga, alam natin na merong minanang kasalanan na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Atin pong inihahandog ang ating mga anak o ang inyong mga anak pala, kasi wala pa akong anak,
Mag-aasawa pa lang. Yan. Yan. So, yung ating pong mga anak, mga baby, ay ating pong inihahandog. No? So, mahalaga po na kapag meron tayong bagong panganak na baby, kailangan po ating ihandog to sa Diyos. Actually po, hindi lang yung pagsilang, dapat habang nasa sinapupunan pa. Ano po? Pero wag mo na magpi-pray po yung mga yung mga single, baka mag-pray na kayo agad, wala pang kasintahan o may mga trabaho, may mga nag-aaral pa kayo. Ano po? So dapat habang nasa sinapupunan pa lang ng ina ang kanyang baby, ihandog na sa Diyos. Tama? At sa pagsilang, ano po, mahalaga po yung child dedication. Ano po, para ihandog po ang bata po sa Diyos. Ano po? Kaya nga po sa ating unang puntos ay soul as the enemy of God. Sino ba si Saul? Ano po? Si Saulo or Saul ay isang Roman citizen, ipinanganak sa Tarsus ng Cilicia at siya ay kilalang mamamayan sa lungsod na iyon. Si Saulo ay bihasa po sa kulturang Griego. He also trained as a Pharisee under Gamaliel in Jerusalem. So ibig po sabihin ay bihasa din po si Saulo sa aklat ng mga propeta. Ano po? Particular po yung 5 books. Ano po yung 5 books sa Old Testament? Yung po yung tinatawag din po na Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, ano sunod? Numbers at Revelation. Tama po. Deuteronomy, sorry. So tama po yun, Deuteronomy. Ano po? Yan po yung 5 books, ano po? O tinatawag po na Pentateuch o Torah sa Hebreo. Soul intentions and efforts were sincere. He was good a Pharisee. Si Saulo ay masugid na tagasunod ng relihiyong Judaismo. In short po, siya po ay isang relihiyoso. Saul was very religious person. Kaya para po kay Saulo ay bago po sa kanyang paniniging pangalang Panginoong Jesus. Ano? And during his time, bago po para sa kanya yon, na kumpara po sa atin po ngayon, sa ating pong panahon ngayon na lahat po ng relihiyon ay alam ang pangalang Panginoong Jesus. Tama po ba? Nga lang ay hindi tama yung pagkakilala kung sino si Jesus. Ibang Jesus po yung ating kinikilala, yung ating Diyos, at ibang Jesus din po yung kinikilala ng ibang relihiyon. Tandaan po natin, magkaibang Jesus po yun. Ano po? Si Saulo po, di niya kilala ang Panginoong Jesus. Kaya nga po, grabe yung kanyang pagnanais na ipahuli at ipapatay po yung mga tagasunod ng Panginoon. At siya din po ay kaisa sa pagbato hanggang sa mapatay po si Esteban. Ano po, na lingkod ng Panginoong Jesus. Kaya po sabi po sa verses 1 and 2, sabi po dyan, samantala patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon, lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga para sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sino mang lalaki, babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Dito po sa passage po na ito, ano po ang sasabi po diyan? Diyan po natin makikita kung gaano ka-agresibo or kung gaano ka-aggressive si Saulo na usigin at ipatay ang mga unang mga manampalataya. Ano po? So bakit po ba niya dinadakip? Ano po? Bakit po ba ganoon na lamang ang dahilan o bakit talong ganoon lang siya ka-aggressive na ipahuli at ipatay po ang mga unang mga manampalataya? Meron po siyang 4 na dahilan. Una, ito po. Number 1 na dahilan po ni Pablo, to seize the Christian who had fled. Ano po? Hinuhuli po at dinadakip po ni Pablo yung mga alagad po na tumakas. Ano po? Hinuhuli po at pinapatay po ni Apostol Pablo yung mga Kristiyanong mission ng mission. In short po, si Pablo po ay galit na galit sa mga taong mission ng mission. Punta na punta kung saan-saan para mangaral sa tanang Diyos. So yan po yung maugali po ng mga kaaway ng Diyos. Galit sa mission. Galit sa mga taong mission ng mission. Mission na naman, mission na naman. So ganun po si Pablo. Dinadakip po niya yon at pinagbabawalan po niya, hinahadlangan niya ang gawain ng Panginoon. Pangalawang dahilan po niya, to prevent the spread of Christianity to other major city. Ano po? Para maiwasan po yung paglaganap ng Kristyanismo sa mga malalaking lungsod. Ano po? In short, parang gusto pong sabihin ni Pablo ay na parang dito tayo ipinanganak, dapat dito tayo mamatay din. Ano? So karamihan po sa ating ganon. Ako po dati ganon din. Dito ako pinanganak, dito ako mamamatay. Ano? So sarado ang kaisipan sa mga katotohanan patungkol po sa Panginoong Hesus. Ano po? At pangatlong dahilan po niya ay ito. To keep the Christians from causing any trouble with Rome. Ito po ang tingin po ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano, mga troublemaker.
Meron po ba sa atin dito na Kristiyano pero troublemaker? I believe wala po, ano. So, yan po ang tingin po ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano, mga nagpapasimula ng gulo. Kung sino pa yung Kristiyano, siya pa yung magpapasimula ng kaguluhan. Kung sino pa yung Kristiyano, siya pa yung magpagmumula ng mga chismisan, pag-uusapan sa kapitbahay, ano po. So, si Pablo po, ganun po ang tingin niya. Ano po, pero hindi naman po ganun. Ano po, tama? Wala pong ganun po sa mga tunay na Kristiyano. Ano po, hindi po mga troublemaker ang mga Kristiyano. At pang-apat po, ito po yung pinakamatindi. To advance Saul's career and build his reputation as a true Pharisee. Sa tingin ko, ito po yung pinaka-bottom line talaga, pinaka-dahilan niya, kung bakit pinaka-main purpose niya, kung bakit siya talaga masigasig, para sa kanyang, for the sake na maging mabango ang kanyang pangalan, maging malinis ang kanyang administration, ang kanyang pamumuno. Ano po? So, nung palang panahon po na yun, ay uso na po yung yung paging mabango yung pangalan mo. Sa ngayon po, sa panahon pati ngayon, may mga politiko ganon. Pinapabango yung kanilang mga pangalan. So, si Pablo po ganon siya. Para po sa kanyang own glory, for the sake ng kanyang pong pangalan ay maging malinis po sa mga panahon po na yon. Ano po? Yan. So, kitang-kita po natin diyan kung ano po yung pinagkaiba po ng ungodly person. Si Saulo po ay very, religious person. Pero sa katotohanan talaga, hindi naman talaga siya maka-Diyos. Kundi talagang sa sarili lang niya, para lang sa sarili niya po yung ginagawa niya. Ganyan po yung mga ungodly person or ungodly people. Sarili po nila yung kanilang itinataas, sa bawat kanilang accomplishment. Sinasabi nila na, ako nakagawa niyan. Kung di dahil sa akin, di naman nila magagawa yan. May mga ganun po siya. Ibang-iba at kabaliktaran po sa mga godly person. Ang mga godly person po or godly people ay tahimik silang gumagawa dahil alam nila na ang kanilang pong ginagawa ay nakikita ng Diyos at para lamang sa Diyos. Hindi po para sa kanilang sarili. Hindi para sa sinumang tao. Para mapabilib ang ibang tao. Kundi para sa Diyos. So yan po yung mga godly person. So ungodly person versus godly people, alin po ba tayo sa dalawa? Yan. Si Saulo po, sarili lamang po niya yung kanyang iniisip. Sarili po niyang kapakanan ang kanyang iniisip. At hindi naman talaga para po sa Diyos. So makita po natin dyan yung pagiging religyoso, yung kanyang religious nature. Lahat po ng tao kasi ay meron po tinatawag na religious nature. Sabi nga po ni Bishop, Bishop Ray, ang tao po ay merong likas na palasimba. Kaya tuwing linggo, ang mga tao ay nasa simbahan. Pero pag tuwing Lunes hanggang Sabado ay nasa mundo. Nagbibisyo, gumagawa ng masama. Kasi nga po, sila po ay merong likas lang na palasimba o maka-Diyos. Pero hindi kilala ang Panginoong Jesus. Kaya nga po, ang lagi po natin sinasabi ay ito. Kapag po hindi tama ang pagkakilala ng isang tao kung sino si Kristo, ay hindi rin po tama ang uri ng kanyang pamumuhay. Gaya po na aking sinabi kanina, ibang Jesus po ang kinikilala ng mundo. Ibang Jesus ang kinikilala ng ibang relihiyon. Iba po sa Jesus natin. Amen. Sa Jesus po ay alam natin ang Diyos, dumating bilang tao. So si Pablo po ay hindi po niya kilala that time ang Panginoong Jesus. Hindi nakikita si Kristo sa kanyang pamumuhay dahil in the first place po, si Pablo talaga ay wala naman talagang Kristo sa kanyang puso. Walang Kristo sa kanyang puso, kaya ganyan na lamang po yung kanyang pagnanais na ipatigil, ipapatay ang mga Kristiyano, ng panahon na yon. Sabi po sa Mateo chapter 12 verse 30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasama mag-ipon ay nagkakalat. Sa Marcos chapter 9 verse 40 po. Sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Kung totoong siya po ay kakampi ng Diyos, bakit siya humahadlang sa kalooban ng Panginoon? Tingnan po natin ito. Sa Old Testament, nung pong si Moises ay tawagin po ng Diyos
upang isugo sa Ehipto, harapin at kausapin ang paraon o ang Pharaoh para palayain ang mga Israelita, ang bayan ng Diyos. Ano po ang ginawa po ni Paraon? Nagmatigas po siya. Bakit? Kasi kaaway siya ng Diyos. Ano po? So humahad lang siya sa mga kalooban po ng Panginoon. Maging po sa New Testament, ito po, ang Panginoong Hesus po mismo, nung pong siya ay kausap ng mga religious leader, ano pong ginagawa ng mga religious leader ng panahon po na yon? Naghahanap sila ng may papararatang sa Panginoong Hesus. Sinasabi nila na sila ay mula sa lahi ni Abraham, at ang ama nila ay ang Diyos. Pero ano po sabi ng Panginoong Hesus? Ang dyablo ang inyong ama. 1:8:44. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Kasi mula pa lamang ay mamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. So sino po yung ama ng mga taong sinungaling, ng mga kaaway ng Diyos? Ang dyablo. Ang dyablo ang ama ng mga taong kaaway ng Diyos. Ang mga kaaway po ng Diyos ay walang ibang ginagawa kundi halangan ang kalooban ng Diyos. At ganun po si Pablo, ganun po ang kanyang ginagawa. Marami siyang ipinapatay, marami siyang inusig, marami ang kanyang kinagagalitan, masama ang loob niya sa mga anak ng Diyos. Kaya ano ang sagot ng Panginoong Hesus sa kanya? Sabi ng Panginoong Hesus, sabi diyan, Acts chapter 26 verse 14, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan para mong sinisipa ang matulis na bagay. Narasan na po ba ninyong mabalakid? Yung masagi yung paa po ninyo sa isang kahoy o isang bato. Yan po sabi yan, para mong sinisipa ang matulis na bagay. So ano po ibig sabihin po ng Panginoon po doon? Ano po ba magagawa ng tao laban sa Diyos? Sa Diyos na may-ari po ng ating pong buhay. Kaya po mga kapatid, kamusta po ba ang buhay natin ngayon? Naka-align po ba sa nais ng Diyos? O patuloy ka pa rin na namumuhay tulad ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Ang mga ginagawa po ba natin ay ayon sa kalooban ng Diyos o ayon sa gusto ng dyablo? Kaisa po ba tayo ng Diyos sa kanyang gawain o humahad lang tayo sa gawain ng Panginoon? God called us to transform our lives. Tinawag po tayo ng Diyos para matransform, para baguhin ang ating pong buhay. Huwag po tayo mamuhay bilang mga kaaway ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Nakuha po natin. So pangalawa, pakibasa po, pangalawa. Ito po. Ayan. Kita po natin. Saul saw the light of Jesus. Nakita ni Saul ang liwanag ng Panginoong Hesus. Verse 3 at 5, naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. So nakita po ni Saulo ang liwanag ng Panginoong Hesus nang siya po ay naglalakbay patungo sa daang Damascus. Ano po bang lugar ang Damasco? Ito po ang lugar po noon ng Damasco. Ayan po siya. Sana po nakikita po natin. Yan po yung Damasco noon at ito naman po yung Damasco po ngayon. Andun pa rin po yung mga bundok, andun pa rin yung mga, pero marami ng bahay. Yan lang po yung present na lugar ng Damasco. Ito po. Sa panahon po ni Saulo, ang Damasco po ay isang mahalagang sentro ng kalalaman at kultura at ito rin po ay nasa rehiyon na may maraming mga Hudyong naninirahan. Sa mapa po ating makikita, ayan po yung mapa. Ito pala. Ayan. Ayan po yung mapa. Nang paglalakbay po ni Saulo, simula siya sa Jerusalem, patungo siya ng Damascus. Sabi po ng mga Bible scholar,
yung pong distance simula po sa Jerusalem na kanyang pinagmulan, kung saan po siya humingi ng sulat, papuntang Damascus ay ilang kilometers po yan, ilang miles? 133 miles. O katumbas po ng 214 kilometers. At sa Biblia po, hindi po nabanggit kung lahat ba sila doon ay nakasakay ng kabayo. Tama? Si Saulo nakasakay ng kabayo, pero ang iba po sa kanila, maaaring naglalakad lamang. Ano po? At sabi po ng mga Bible scholar, kung yan po ilalakarin nila, yung kanilang lalakbay niyan simula sa Jerusalem hanggang Damasco, na naglalakad lamang ay aabutin po sila ng ilang araw. Yan. 5-day journey. 5 araw na paglalakbay po yun. So, ganun po ka-dedicated si Saulo. He is willing to travel kahit na malayo. Tama? So, tayo po bilang mga Kristiyano, dati po tayo ganun din. Tama? Nung tayo wala pa sa tunay na pagkakilala sa Panginoon, sa ating pong kinagisnan na paniniwala, ano po, tayo po ay willing to walk kahit na malayo, kahit walang masakyan, kahit umuulan. Pupunta pa rin sa simbahan. Tama po. Ano pa? We are willing to wake up early. Willing tayo na gumising ng maaga. Para magsimba sa simbahan po na ating kinagisnan. Ano pa? We are willing to sacrifice. Ating po sinasakripisyo yung mga bagay-bagay, para tayo makapagsimba. Kamusta po kaya ngayon? Ganun pa rin kaya tayo? At ito pa po. Yan. Dati po, giver tayo sa simbahan. Nung po ako'y nasa, malaking simbahan, pag po kami doon nag-meeting, pag nag-meeting po si Father, pag nag-meeting po si Father, o ganito, o meron tayong project, o meron tayong mag-uunahan yan kung sino ang sasagot ng gantong o magpapagalingan po yan, magpapayabangan. So, dati giver sa simbahan. So, alam ko po, tayo po bilang mga Kristiyano, mas giver tayo ngayon. Amen po. Si Saulo po, liwanag ng Panginoong Hesus ang kanya nakita po sa daang Damasco. At kung ating pong babasahin po sa original translation, yung pong ginamit po na, original translation ng Bible, yung wikang Griego, ang ginamit po na word po dun sa liwanag na nakita po ni Saulo or sa light ay pos. Yan. Saul did not see the vision, he saw a risen Christ, himself. So yung nakita po ni Pablo na liwanag ay, sabi po sa original translation po ay pos. Ano po ibig sabihin po ng pos? Spiritual truth. Nakita po ni Pablo yung katotohanan. Ano pa? Spiritual understanding. Naunawaan po ni Pablo, kung sino yung Jesus na kanyang inuusig. Kaya nga po nung pong tawagin po siya ng Panginoon, sabi ng Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ano po yung unang tugon niya? Sino kayo? Panginoon? Po. So nakita po ni Pablo yung liwanag po ng Panginoong Hesus. Patungkol po sa Panginoong Hesus na kanyang inuusig. Ano po ang sabi sa Juan 8:12? Pakibasa nga po ng sabay-sabay. Ready, begin. Amen. Si Jesus po ang ilaw na nakita po ni Saulo sa kanyang paglalakbay. Sa verse 7 po, sabi niya, natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo na marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makita ang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita, kaya't siya inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Saul refers to this experience as the start of his new life in Christ. Ang karanasan pong ito ni Pablo ay pasimula ng kanyang bagong buhay kay Kristo. God is in the business of transforming people through Christ by the power of the Holy Spirit. Kaya po bilang mga Kristiyano sa panahon pong kasalukuyan, paano tayo patuloy na babaguhin ng ating Panginoong Hesus? Sabi po sa awit 119 verse 105, sabi diyan, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Joshua 1:8,
Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasayahan ng Diyos at magagamit at kapakipakinabang sa pagturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtuwid sa likong gawain at sa pagsanay para sa matuwid na pamumuhay. Kaya po mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay dapat po nating patuloy po na binabasa. Alam po, sabi po doon, araw at gabi. Alam po, hindi po tuwing worship service lang. Hindi po tuwing once a day, once a week, or once a month. Ano po? Pakitas nga po ng mga Biblia po natin. Meron po tayong mga dalang Biblia. Ano po? Taas po ng kamay, wag po kayo mahiya. Yan. So, okay lang po yan. Ano po? So, ang Biblia, dapat po meron tayong personal po na Bible. Kung sa cellphone, pwede naman. Cellphone, digital Bible. Okay po yan. So, mahalaga po yung ating pong daily communion with God. Ano po yung ating devotion. Patuloy po natin, ituloy-tuloy. Ano po? At sa po dyan, ipinakita ng Diyos ang liwanag sa atin sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya po tayo andito ngayon. Naniniwala po ako na lahat po tayo ay nakita po natin ang liwanag ng Panginoong Hesus. Tama po ba? Kaya po tayo hindi na po lumalakad sa kadiliman. Hindi na po tayo namumuhay sa kasalanan. Hindi na po tayo namumuhay sa kasamaan. Hindi po tayo nagpapatuloy sa ating mga kasalanan. Although nagkakasala pa din, pero iba yung nagpapatuloy sa kasalanan. Yung sinasadya mong gumawa ng kasalanan. Ang liwanag ng Panginoon ay nasa atin. That's why we are here in the church. We are in the right place. Nasa tamang lugar tayo. Pakisabi nga po sa katabi nyo, nasa tamang lugar ka. Yan.